Dalawang guhit. Dalawang pulang guhit na dahan-dahang lumitaw at ngayon ay tila sumisigaw sa harap ni Amara Reyes. Nakatitig lang siya sa maliit na plastik na bagay na naiyon sa ibabaw ng lababo. Ang mga kamay ay nanginginig habang nakasapo sa gilid nito. Ang ingay mula sa labas ng banyo ng kanilang dormitoryo ay tila humina at naging isang malayong ugong na lamang. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso, isang kabog na halos bumasag sa katahimikan ng kanyang sariling mundo. Buntis ako. Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang tanong, kundi isang katotohanang biglang sumampal sa kanya. Isang katotohanang nagpatigil sa lahat ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang pag-aaral sa nursing, ang kanyang pangakong iaahon sa hirap, ang kanyang lola Flora, ang kinabukasang maingat niyang binuo, lahat ay biglang naging malabo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Wala pa siyang nararamdamang pagbabago, ngunit alam niyang sa loob niya may isang buhay na nagsisimula ng mabuo. Isang buhay na bunga ng pagmamahal-mahalan nila ni Leo. Si Leo. Sa gitna ng takot at pagkalito, ang pangalan ni Leo ay naging isang sinag ng pag-asa. Si Leo Valdez, ang kanyang matalino, gwapo at mapagmahal na nobyo. Ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggan sa ilalim ng isang puno ng akasya sa campus. Tayo hanggang dulo, Amara, ikaw at ako. Bulong nito noon habang magkahawak ang kanilang mga kamay, ang init ng palad nito ay sapat na para pawiin ang anumang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Kailangan niyang sabihin ito kay Leo. Siguradong matutuwa ito. Siguradong yayakapin siya nito ng mahigpit at sasabing haharapin nila ito ng magkasama. Si Leo ang magiging kalakasan niya. Dali-dali niyang itinago ang pregnancy test sa kanyang bag, naghilamos ng mukha at sinubukang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang maging matatag pagharap niya rito. Ito ay isang biyaya, hindi isang problema. Ito ay simula ng kanilang pamilya. Nagkita sila sa paborito nilang coffee shop, isang maliit na lugar na laging amoy bagong giling na kape at puno ng masasayang alaala. Ngunit ngayon, habang hinihintay niya si Leo, ang bawat tunog ng pagtalsik ng mga tasa at tawanan mula sa ibang mesa ay tila isang insulto sa kabang nararamdaman niya. Pagdating ni Leo, ngumiti ito, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. May kakaiba sa kanya, isang lamig na hindi pa niya naramdaman dati. Okay ka lang, mahal? Tanong ni Leo, umupo sa tapat niya. Huminga ng malalim si Amara. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na kahon at dahan-dahang itinulak iyon sa ibabaw ng mesa palapit kay Leo. Sa loob nito ay ang pregnancy test. Napakunot ang noo ni Leo. Binuksan niya ang kahon at sandaling tinitigan ang resulta. Walang nangiti, walang galak, walang anumang emosyon na inaasahan ni Amara. Ibinalik lamang nito ang tingin sa kanya, blanko. Ano to? Tanong ni Leo sa mahinang boses. Leo, nagsimulang manginig ang boses ni Amara. Magiging magulang na tayo. Katahimikan. Isang mahaba at nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan lang siya ni Leo na para bang isa siyang problemang kailangan niyang pag-aralan kung paano susolusyunan. Hindi siya nito tinitingnan bilang ang babaeng mahal niya. Amara, komplikado to, sabi ni Leo. Sa wakas ay umiwas ng tingin at hinalo ang kapeng ni hindi pa niya naiinuman. Anong komplikado? Halos pabulong na tanong ni Amara, ramdam ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib.
Bunga ito ng pagmamahal natin, di ba? Hindi sumagot si Leo. Patuloy lang ito sa paghahalo ng kape. Ang tunog ng kutsarita sa gilid ng tasa ang tanging sumasagot sa kanya. Kailangan ko ng oras mag-isip, sabi nito. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Hindi ganito kadali, Amara. May mga pangarap pa tayo. May pag-aaral pa ako. Ikaw rin. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang pag-asang kanina'y sinag sa kanyang puso ay unti-unting namamatay, napapalitan ng isang nakapapasong sakit. Ito ba talaga ang reaksyon ng lalaking nangako sa kanya ng lahat? Hinawakan niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Malamig. Leo, tingnan mo ako. Pakiusap niya. Anak natin to, pamilya natin to. Dahan-dahan itinigil ni Leo ang paghahalo. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang ulo at sa wakas ay tumingin sa mga mata ni Amara. Ngunit ang nakita niya roon ay hindi pagmamahal o pag-aalala. Ang nakita niya ay isang estranghero. Isang estrangherong may mga matang malamig at walang buhay. Sa gitna ng desperasyon, halos wala ng lakas sa kanyang boses. Nagtanong si Amara, Leo, hindi ka ba masaya? Anak natin to. Tinitigan siya ni Leo. Ang muka ay walang anumang mababakas na emosyon. At mula sa bibig nito, lumabas ang mga salitang tuluyang dumurog sa puso at kaluluwa ni Amara. Sigurado ka bang sa akin yan, Amara? Ang tanong na iyon ay sumabit sa hangin, mas matalas pa sa kutsilyo, mas malamig pa sa yelo. Sigurado ka bang sa akin yan, Amara? Hindi na nakasagot si Amara. Napanood na lang niya si Leo na tumayo, nag-iwan ng sapat na pera sa mesa para sa dalawang kapeng, hindi man lang nagalaw at naglakad palabas ng coffee shop nang hindi na muling lumilingon. Iniwan siya roon, mag-isa, basag, habang ang mga salita nito ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Sa sumunod na 2 araw, nabuhay si Amara sa isang parang bangungot. Hindi niya pinapasukan ang kanyang mga klase. Hindi niya sinasagot ang mga tawag mula sa kanyang mga kaibigan. Nakakulong lang siya sa kanyang kwarto sa dormitoryo, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, umaasa sa bawat sandali na tatawag si Leo para humingi ng tawad. Umaasa siyang sasabihin nitong nabigla lang siya, na natakot lang siya, pero mahal na mahal pa rin niya si Amara at ang magiging anak nila. Ngunit ang tawag na iyon ay hindi dumating. Sa halip, sa 3 araw, isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado ang kanyang natanggap. Huwag mo na akong tatawagan o ite-text. Tapos na tayo. Iyon lang. Walang paliwanag, walang paalam. Isang malupit na sentensya na tuluyang tumapos sa lahat ng kanyang mga natitirang pag-asa. Humagulgol siya. Ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay hanggang sa wala ng luhang lumabas mula sa kanyang mga mata. Kinabukasan, habang pilit niyang pinapakalma ang sarili, isa na namang text ang dumating mula sa ibang hindi kilalang numero. May mahalaga tayong kailangang pag-usapan. Magkita tayo sa parking lot sa tapat ng St. Luke's Medical Center mamayang 3:00. Hanapin mo ang itim na Mercedes-Benz, plate number VDE 8. Huwag kang magsasama ng iba. Kumunot ang noo ni Amara. Sino ito? Ngunit ang bahagi ng kanyang pusong desperado pa ring kumakapit kay Leo ay nagbigay sa kanya ng isang maliit at hangal na pag-asa. Baka pinapunta ito ni Leo. Baka ito na ang paraan para magkausap sila ng maayos. Kaya't kahit nanginginig ang buong katawan, nagbihis si Amara at pumunta sa sinabing lugar. Nakita niya agad ang sasakyan, makintab, mamahalin, at mayroong madilim na tinted na bintana na tila kayang lunukin ang lahat ng liwanag sa paligid.
Paglapit niya, bumukas ang pinto sa likuran. Isang lalaking nakauniporme ng driver ang sumenyas sa kanya na pumasok. Pagkaupo niya sa malambot na leather na upuan, isang malamig at nakakakilabot na hangin ang tila yumakap sa kanya. Sa kanyang tapat, isang babaeng nasa mga huling bahagi ng kanyang edad, 50 ang nakaupo. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, kumikinang ang perlas sa kanyang leeg at tainga. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon maliban sa isang banayad na pagkamuhi. Sino po sila? Nanginginig na tanong ni Amara, hindi agad sumagot ang babae. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagparamdam kay Amara na siya ang pinakamaliit at pinakaduming bagay sa mundo. Ako si Isabel Valdez, sabi ng babae. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. Ina ako ni Leo. Nanigas si Amara sa kanyang kinauupuan. Ito pala ang ina ni Leo. Ang ina na madalas ikwento ni Leo bilang isang babaeng istrikto pero mapagmahal. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay walang bahid ng pagmamahal. Magandang hapon po. Halos hindi marinig na sabi ni Amara. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Hija. Diretsong sabi ni Doña Isabel. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa pagkakamali ninyo ng anak ko. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang pagkakamali ay tila isang sampal sa mukha ni Amara. Hindi po iyon pagkakamali. Mahinang sagot ni Amara. Nagmamahalan po kami. Isang maliit at mapang-insultong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Isabel. Pagmamahal, hiya. Ang mga batang katulad mo ay laging napagkakamalan ang panandaliang aliw sa tunay na pagmamahal at ang mga pagkakamaling tulad nito ay may kabayaran. Hinawakan ni Amara ang kanyang tiyan, isang kilos na tila nagbibigay proteksyon. Hindi po kabayaran ang tingin ko sa anak ko. Anak mo. Inulit ni Doña Isabel na para bang isang napakasamang salita. Ang pangalang Valdez ay may bigat, may reputasyong pinangangalagaan, at ang isang iskandalong tulad nito ay hindi katanggap-tanggap. Pero apo ninyo po ito. Pakiusap ni Amara, ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi, madiin na sagot ni Doña Isabel. Isa itong problema. Isang problemang kailangan ng ayusin bago pa ito lumaki. May kinuha si Doña Isabel mula sa kanyang mamahaling handbag. Isang checkbook at isang fountain pen. Mabilis siyang nagsulat at pinirmahan ito. Pagkatapos, iniabot niya ang isang piraso ng tseke kay Amara. Ano po ito? 100,000 piso, sabi ni Doña Isabel. Sapat na yan para ayusin ang problema mo. Pumunta ka sa isang magaling na doktor. Ipalaglag mo yan at pagkatapos ay maglaho ka na sa buhay ng anak ko. Ituring mo na lang itong bayad para sa iyong katahimikan at sa paglimot sa lahat ng nangyari. Nakatitig lang si Amara sa tseke, 100,000, ang halaga ng buhay ng kanyang anak, ang presyo ng kanyang pagkatao, ang sakit, ang galit, ang pagkabigo, lahat ay nagsama-sama sa kanyang dibdib at sumabog. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke mula sa kamay ni Doña Isabel. Sa isang saglit, nakita niya ang isang panandaliang ngiti ng tagumpay sa muka ng matandang babae. Ngunit hindi niya ito ibinulsa. Sa harap mismo ni Doña Isabel, pinunit niya ang tseke, minsan, 2 beses, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ang anak ko, sabi ni Amara, ang bawat salita ay puno ng galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya, ay hindi isang problema.
at hinding-hindi siya mababayaran ng kahit magkanong pera. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Isabel, napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Matapang ka, pero katangahan yan, hindi katapangan. Ibinagsak ni Amara ang mga piraso ng tseke sa sahig ng sasakyan. Hindi po ako humihingi ng kahit isang kusing mula sa inyo. Ang kailangan ko lang po ay si Leo, ang ama ng anak ko. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Doña Isabel, isang tawang walang kagalakan. Si Leo, hiya, pinili na ni Leo ang kanyang kinabukasan. At sa kinabukasang iyon, wala ka kung tatanggihan mo ang alok ko. Tumigil siya at tinitigan si Amara ng masama. Kung tatanggihan mo ito, wala kang makukuha kahit katiting mula sa amin. Bubuhayin mo yang bata mag-isa. Harapin mo ang panghuhusga ng mundo ng walang apelyidong Valdez na magpoprotekta sa iyo. Good luck sa buhay mo sa laylayan ng lipunan, mukhang pera. Sumenyas siya sa driver. Buksan mo ang pinto. Bumukas ang pinto at walang seremonyang sinabi ni Doña Isabel, bumaba ka na. Tulala at nanginginig bumaba si Amara mula sa sasakyan. Bago pa siya makalingon, narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto at ang mabilis na pag-andar ng makina. Ang itim na Mercedes-Benz ay humarurot palayo. Iniwan siyang nakatayo sa gilid ng kalsada habang ang maliliit na piraso, muno ng punit na tseke, ay tila sumasayaw sa hangin bago tuluyang bumagsak sa kanyang paanan. Ang paglalakad pabalik sa dormitoryo mula sa parking lot ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Amara. Bawat hakbang ay mabigat, bawat hininga ay mababaw. Ang mga salita ni Doña Isabel ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Good luck sa buhay mo sa laylayan ng lipunan. Pagdating sa kanyang kwarto, hindi na siya umiyak. Wala nang luhang natitira, napaupo na lang siya sa sahig, nakasandal sa pinto at niyakap ang sarili. Ang pakiramdam ay hindi na lang sakit, kundi isang malalim na kahihiyan. Ipinagtabuyan siya, tinawaran ang kanyang pagkatao at ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa mga sumunod na araw, ang balita ay kumalat na parang apoy. Hindi niya alam kung paano, ngunit ang bulong-bulungan tungkol sa isang estudyante ng nursing na nagpabuntis sa isang mayamang lalaki ay naging usap-usapan sa buong campus. Naramdaman niya ang mga tingin, ang mga matang mapanghusga sa kantin, ang mga hagiggikan na biglang tumitigil kapag dumadaan siya. Ang mga dating kaibigan na biglang umiiwas ng landas. Siya ay naging isang multo sa sarili niyang unibersidad, isang paalala ng isang kwentong hindi niya alam kung paano ipagtatanggol. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang pumasok. Kailangan niyang lumaban para sa kanyang pangarap, para sa kanyang anak. Ngunit ang paglaban ay mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Sa klase nila sa Medical Surgical Nursing, habang nagtuturo ang kanilang terror professor na si Mrs. Corpus, bigla itong tumigil sa gitna ng isang pangungusap. Tumingin ito sa buong klase, ang mga mata ay huminto at dumapo sa kanya. Bilang mga magiging nurse, nagsimula si Mrs. Corpus. Ang boses ay matigas at malinaw. Hindi lamang talino sa libro ang kailangan ninyo. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang integridad, moralidad. Dahil paano ka pagkakatiwalaan ng pasyente ng kanilang buhay kung ang sarili mong buhay ay hindi mo kayang ayusin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid-aralan.
walang humihinga. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Amara. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi, isang apoy na gumagapang mula sa kanyang leeg pataas. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sumigaw na wala silang alam, ngunit ang kanyang dila ay tila naparalisa. Ang isang nurse ay dapat maging isang magandang halimbawa, patuloy ni Mrs. Corpus. Ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kanya. Isang modelo ng profesionalismo at disenteng pamumuhay. Kung sa simula pa lang ay nagpapakita na kayo ng kahinaan ng karakter, marahil ay dapat ninyong pag-isipang muli kung nasa tamang profession ba kayo. Iyon na yon, ang huling dagok. Hindi na niya hinintay na matapos ang klase. Tahimik siyang tumayo, kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas ng silid habang naririnig niya ang mga bulungan na nagsisimula ng muling umugong. Dumiretso siya sa isang tahimik na sulok ng library kung saan walang makakakita sa kanya at doon niya tinawagan ang nag-iisang taong alam niyang hindi siya huhusgahan. Hello, Apo, sagot ng isang mainit at pamilyar na boses sa kabilang linya. Lola, sinubukan ni Amara na magsalita, ngunit ang kanyang boses ay nabasag. Amara, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ramdam niya ang pag-aalala sa boses ng kanyang Lola Flora. Oo po, Lola, okay lang po ako. Pagsisinungaling niya, ngunit isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang bibig na siyang nagbunyag sa lahat. Hindi na nagtanong ang kanyang lola kung ano ang problema. Sa halip, sinabi nito ang mga salitang pinakakailangan niyang marinig sa buong buhay niya. Umuwi ka muna rito sa Bulacan, Apo. Magluto ako ng paborito mong sinigang. Hihintayin kita. Kinagabihan, dala ang isang maliit na bag at isang durog na puso. Sumakay si Amara ng bus pauwi. Habang ang tanawin ng magulong Maynila ay dahan-dahang napapalitan ng mga luntiang bukirin ng Bulacan, naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Pagbaba niya ng bus, nandoon na ang kanyang Lola Flora, naghihintay sa kanya. Ang mga kulubot sa muka ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit ang mga mata ay puno ng walang hanggang pagmamahal. Walang salitang namutawi sa kanila. Niyakap lang ni Amara ang kanyang lola ng napakahigpit at sa amoy ng lumang damit at baby powder ng kanyang lola, doon niya ibinuhos ang lahat ng luhang kanyang kinimkim. Sa mga sumunod na araw sa Bulacan, inalagaan siya ng kanyang Lola Flora. Hindi ito nagtanong tungkol kay Leo. Hindi ito nagtanong kung paano nangyari. Pinakain lang siya, pinatulog, at sinamahan sa pananahimik. Ngunit ang problema sa eskwela ay nanatili. Isang linggo na siyang hindi pumapasok. Paano siya hahabol? Isang gabi, habang nag-aalala siya tungkol sa mga aralin na hindi niya nakuha, isang kaibigan mula sa dormitoryo ang tumawag at nagsabing may nag-iwan daw ng isang malaking brown envelope para sa kanya sa front desk. Pinakiusapan niya itong ihatid sa terminal ng bus para maipadala sa Bulacan. Kinabukasan, nang buksan niya ang envelope, nagulat siya sa laman nito. Isang makapal na set ng kumpletong lecture notes mula sa lahat ng klase na na-miss niya. Ang sulat kamay ay malinis at organisado. May mga highlight pa sa mga importanteng konsepto. At sa ilalim ng envelope, may isang maliit na karton ng gatas. Walang pangalan, walang anumang palatandaan kung kanino ito galing. Ngunit may isang tao siyang naalala, si Rafael de Leon, o Rafa, gaya ng tawag ng iba. Ang tahimik niyang kaklase na laging nakaupo sa likuran.
ang lalaking minsan niyang natulungan sa isang proyekto at mula noon ay laging bumabati sa kanya ng isang tipid na ngiti. Wala nang iba. Habang iniisip niya ito, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Sana makatulong yan. Kung kailangan mo ng kahit ano, huwag kang mag-atubiling tumawag. Hindi ka nag-iisa. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Rafa ang numero niya. Hindi niya alam kung bakit ito ginagawa ng isang taong halos hindi naman niya kaibigan. Ngunit sa sandaling iyon, habang hawak niya ang cellphone sa isang kamay at ang mga papeles sa kabila, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming araw, hindi iyon luha ng sakit o galit. Iyon ay luha ng pasasalamat. 6 na taon. 6 na taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Amara Reyes. Ngayon, ang mundong iyon ay hindi lamang muling nabuo, kundi ito'y namumukadkad. Ayan na, last na ito, promise. Sabi ni Dr. Amara Reyes sa 6 na taong gulang na pasyente na nakaupo sa examination table, ngumunguso at nakaismid sa hawak niyang stethoscope. Gayahin mo si dinosaur. Huminga ka ng malalim. Roar! Ginaya naman ng bata ang mahinang roar habang humihinga ng malalim at isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng pasensya, isang katangiang hinubog ng 6 na taon ng pagiging doktor at higit sa lahat ng pagiging isang ina. Very good, Marco. Ang lakas-lakas ng puso at baga mo, sabi niya sabay gulo sa buhok ng bata. Wala nang lagnat. Pwede ka nang maglaro ulit, pero dahan-dahan lang. Okay. Pagkatapos ng konsultasyon, habang sinusulat niya ang kanyang mga huling tala, pumasok ang kanyang yaya kasama ang isang batang lalaking may singkit na mga mata at isang napakagwapong ngiti. Mama! Sigaw ng bata sabay takbo palapit sa kanya. Migs, my love, sagot ni Amara, sinalubong ng isang mahigpit na yakap ang kanyang anak na si Miguel, ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang lahat. Sa 6 na taong gulang, si Migs ang buhay na patunay ng lahat ng kanyang pinagdaanan at pinagtagumpayan. Tapos na po ang klase, Doc, sabi ng yaya. Salamat, Ate Lori. Ako na ang bahala sa kanya. Pwede ka nang mauna, sagot ni Amara. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, biglang bumukas ang pinto ng klinika. Isang pamilyar na lalaki ang pumasok. May dalang 2 paper bag mula sa isang kilalang fast food chain. Tito Rafa, masayang sigaw ni Migs. Tumakbo ito para salubungin si Rafael de Leon, champion. Sigaw ni Rafa sabay buhat kay Migs at pinaikot-ikot sa hangin na sinuklian naman ng malakas na tawa ng bata. Ang tawa na iyon ay musika sa pandinig ni Amara. Sa loob ng 6 na taon, si Rafa ang naging bato ni Amara. Ang tahimik na karamay ay naging kanyang pinakamatalik na kaibigan. Mula sa pagtulong sa kanya sa mga aralin noong kolehiyo hanggang sa pag-aalaga kay Migs kapag may emergency duty siya sa ospital. Si Rafa ang laging nariyan, isang konstanteng presensya na hindi humihingi ng anumang kapalit. Naging Tito Rafa siya ni Migs, ang tanging ama na kinilala ng bata. Nag-abala ka pa, sabi ni Amara kay Rafa, ngumiti. Pwede naman tayong magluto sa bahay. Okay lang. Para hindi ka na mapagod, sagot ni Rafa ibinaba si Migs. Besides, may request si Migs na chicken nuggets. At sino ba naman ako para tumanggi sa boss ko? Nagtawanan sila.
Ang samahan nilang tatlo ay magaan, natural, at puno ng init para silang isang pamilya. Isang salitang matagal nang tinanggal ni Amara sa kanyang isipan, ngunit sa mga sandaling tulad nito, hindi niya maiwasang umasa. Ang kanilang hapunan sa maliit na apartment ni Amara ay simple lang. Tawanan, kwentuhan tungkol sa eskwela ni Migs at sa mga pasyente ni Amara at ang komportableng katahimikan na namamagitan sa 2 taong lubos na nakakakilala sa isa't isa. Habang kumakain ng french fries, biglang tumingin si Migs kay Rafa. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng inosenteng tanong. Tito Rafa, sabi ng bata, yung classmate ko po, si Jake, laging sinasabi na ang papa niya ang superhero niya. Natigilan sa pagkain si Amara at Rafa. Tapos po, patuloy ni Migs, tinanong niya ako kung sino ang superhero ko. Sabi ko, si Mama, pero tinanong niya kung nasaan ang papa ko. Naramdaman ni Amara ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ngumiti para sa kanyang anak. Anak, di ba napag-usapan na natin to? Opo, Mama, putol ni Migs. Pero Tito Rafa, lumingon muli ang bata kay Rafa. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Pwede po bang ikaw na lang ang maging papa ko? Ang tinidor na hawak ni Rafa ay bumagsak sa kanyang plato, lumikha ng isang malakas na tunog sa gitna ng katahimikan. Napatingin siya kay Amara, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng gulat, pag-asa at isang bakas ng takot. Tumingin si Amara kay Rafa at sa sandaling iyon, nakita niya hindi lang ang kanyang matalik na kaibigan, kundi isang lalaki. Isang mabuting lalaki na minahal ang kanyang anak na parang tunay na kanya. Isang lalaking unti-unti at sa loob ng 6 na taon ay dahan-dahang pinaghihilom ang kanyang sugatang puso. Pagkatapos ng hapunan at pagkatapos niyang patulugin si Migs, hinatid ni Amara si Rafa sa pinto. Pareho silang tahimik. Ang tanong ni Migs ay tila nakasabit pa rin sa hangin sa pagitan nila. Rafa, tungkol sa sinabi ni Migs. Amara! Putol ni Rafa, ang boses ay seryoso. Humarap ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, ang tingin nito ay hindi tingin ng isang kaibigan, kundi ng isang lalaking may malalim na nararamdaman. Alam mo, sa lahat ng gusto kong marinig sa buong mundo, yun na siguro yon. Huminga ito ng malalim. Amara, gusto sana kitang yayain lumabas sa Sabado, pero hindi bilang magkaibigan lang. Natigilan si Amara. Ang kanyang puso na matagal nang natutulog ay biglang kumabog ng napakabilis. Ito na ba iyon? Ang simula ng isang bagay na matagal na niyang pinapangarap ngunit natatakot hilingin? Ang takot ay nariyan pa rin, isang anino mula sa kanyang nakaraan. Ngunit nang tumingin siya sa tapat at tapat na mga mata ni Rafa, isang ngiti ang dahan-dahang namuo sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Okay, bulong niya. Payag ako. Isang malawak na ngiti ng ginhawa at kaligayahan ang gumuhit sa mukha ni Rafa. Sige, susunduin kita ng 7:00. Nagpaalam ito at umalis, iniwan si Amara sa may pinto, nakangiti pa rin habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Sa wakas, pakiramdam niya ay karapat-dapat na siyang maging masaya. Habang papasok siya sa kanyang silid, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang klinika, ang kanyang nurse. Bakit, Jen? May emergency ba? Tanong niya. Wala naman po, Doc, sagot ng nurse. May tumawag lang po para magpa-schedule ng appointment for next week. Bagong pasyente po, fertility consultation, urgent daw po. Sige, isingit mo na lang sa Lunes. Anong pangalan? Tanong ni Amara habang binubuksan ang kanyang planner. Okay po, Doc.
Isang pares po sila, sabi ng nurse, binabasa ang impormasyon. Ang pangalan po nila ay Mr. and Mrs. Valdez. Valdez, sa loob ng isang linggo, ang apelyidong iyon ay naging isang tinik sa isipan ni Amara. Sa bawat tahimik na sandali, habang nagmamaneho pauwi, habang naghahanda ng hapunan, habang nakatitig sa natutulog na mukha ng kanyang anak, ang pangalang iyon ay bumabalik. Valdez. Isang pangkaraniwang apelyido. Ilan kaya ang Valdez sa buong Pilipinas? Libo-libo. Imposibleng siya iyon. Isang malupit na pagkakataon lamang. Paulit-ulit niya itong sinasabi sa kanyang sarili. Isang pilit na panalangin na sana'y magkatotoo. Ayaw niyang dungisan ang bagong kaligayahang nagsisimula pa lang sumibol sa kanyang puso. Ang kaligayahang may pangalang Rafael. At nang dumating ang gabi ng Sabado, itinulak ni Amara ang lahat ng kanyang pangamba sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isipan. Ngayong gabi, hindi siya si Dr. Reyes na laging seryoso. Hindi siya ang ina ni Migs na laging nag-aalala. Ngayong gabi, siya lang si Amara, isang babaeng may date. Pinagbuksan siya ni Rafa ng pinto ng kotse, isang simpleng kilos na nagpadala ng kakaibang kilig sa kanyang dibdib. Suot ang isang simpleng itim na bestida na matagal nang nakatago sa kanyang aparador at isang manipis na kolorete. Sa labi, naramdaman ni Amara ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na maging maganda. Dinala siya ni Rafa sa isang maliit at tahimik na Italian restaurant, malayo sa ingay ng syudad. Ang ilaw mula sa mga kandila sa kanilang mesa ay nagbibigay ng mainit na liwanag sa mukha ni Rafa, at sa unang pagkakataon napansin ni Amara ang maliliit na detalye, ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi kapag ngumingiti, ang sinseridad sa kanyang mga mata. Alam mo, nahihiyang pag-amin ni Rafa. Habang hinihintay nila ang kanilang order, isang linggo kong pinraktis sa salamin kung paano kayayayain nang hindi ako nauutal. Natawa si Amara, isang tunay at magaan na tawa. Bakit kinakabahan ka ba sa akin? Sobra, seryosong sagot ni Rafa. 6 na taon kitang hinintay, Amara, ayokong magkamali. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Amara. 6 na taon. Sa loob ng 6 na taong iyon, si Rafa ang kanyang naging anino, ang kanyang sandalan. Ngayon, sa harap niya, hindi niya na nakikita ang isang anino, kundi isang lalaking buong pusong nag-aalay ng kanyang sarili. Rafa, nagsimula si Amara. Alam mo naman ang lahat ng pinagdaanan ko. May Migs ako, ang buhay ko, komplikado. Inabot ni Rafa ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at marahang hinawakan ito. Ang init ng palad nito ay pamilyar. Ngunit ang paraan ng paghawak nito ngayon ay iba. Mas may bigat, mas may kahulugan. Si Migs ang pinakamagandang parte ng buhay mo, Amara, sabi ni Rafa, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. At ang nakaraan mo ang humubog sa'yo para maging pinakamatapang na babaeng kilala ko. Walang komplikado doon. Handa akong yakapin ang lahat ng iyon kung papayagan mo lang ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Amara sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 6 na taon ay unti-unting gumuho. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang karapat-dapat siyang mahalin. Karapat-dapat siyang maging masaya. Ang natitirang gabi ay puno ng tawanan at malalim na kwentuhan. Umuwi si Amara na may ngiti sa labi at isang pusong puno ng pag-asa.
Kinabukasan, Lunes, Ma'am, pumasok si Amara sa kanyang klinika na may bagong sigla. Ang apelyidong Valdez ay isa na lamang malayong alaala ng isang hangal na pag-aalala. Ngayon ay isang bagong simula. Good morning, Doc! Masayang bati ng kanyang nurse na si Jen. Ready na po ang unang pasyente, yung bagong fertility consult po, ang mga Valdez. Tumango si Amara, huminga ng malalim at isinuot ang kanyang puting coat. Sige, Jen, papsukin mo na sila. Umupo siya sa kanyang silya, pinuklat ang isang bagong patient chart, handa nang makinig sa kwento ng mag-asawang nangangailangan ng kanyang tulong. Narinig niya ang mahinang katok, sinundan ng pagbukas ng pinto. Good morning, Doc. Reyes, sabi ng isang babaeng may malumanay na boses, nakangiti. Itinaas ni Amara ang kanyang paningin mula sa chart. Una niyang nakita ang babae. Elegante, maganda, at may bakas ng kalungkutan sa mga mata. Pagkatapos, ang tingin niya ay lumipat sa lalaking kasama nito, ang lalaking nakatayo sa likuran ng babae. At ang mundo ni Amara ay huminto, ang pagtibok ng kanyang puso, ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat, ang hangin sa kanyang mga baga, lahat ay nanigas. Ang muka ay mas matanda ng 6 na taon, may mga guhit na ng pagod at pag-aalala sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit hindi siya maaring magkamali. Ang tindig, ang buhok, ang mga matang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang mga mata na ngayon ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Si Leo. Si Leo Valdez ay nakatayo sa loob ng kanyang klinika, ilang metro lang ang layo sa kanya. Maupo po kayo. Narinig ni Amara ang sariling boses, kalmado at profesional. Isang boses na parang hindi nanggagaling sa kanya. Isang maskarang automatiko niyang isinuot. Umupo ang babae ngunit si Leo ay nanatiling nakatayo. Nakatitig sa kanya, ang kulay ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Aamara? Ang pangalan niya ay namutawi sa bibig ni Leo. Isang pabulong na tanong na puno ng multo ng kanilang nakaraan. Ang asawa nito na hindi nakarinig ay lumingon sa kanya. May problema ba, mahal? Tanong nito. Pagkatapos ay bumaling pabalik kay Amara na may magalang na ngiti. Pasensya na po, Doc. Medyo kinakabahan lang po siguro ang asawa ko. Kilala niyo po ba ang isa't isa? Humugot si Amara ng isang mababaw na hininga. Ang hangin ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa patient chart na nasa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa para itago ang panginginig. Itinaas niya ang kanyang ulo, tiningnan si Leo ng diretso sa mata gamit ang isang tinging malamig at walang anumang emosyon. Isang tingin na ibinibigay niya sa isang estranghero. Magandang umaga, Mr. Valdez, sabi niya. Ang bawat salita ay kontrolado at malinaw. Maupo ka, ano ang maitutulong ko sa inyo? Ang konsultasyon ay parang isang pelikulang pinapanood ni Amara na siya mismo ang bida, ngunit wala siyang kontrol sa script. Ang kanyang katawan ay gumagalaw ng may mekanikal na katumpakan. Nagsusulat ng mga tala, nagtatanong ng mga tamang katanungan, nagpapaliwanag ng mga medikal na proseso, habang ang kanyang kaluluwa ay tila lumulutang sa itaas. Isang tahimik na saksi sa banggaan ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Based sa initial results ng inyong mga laboratory test, Mrs. Valdez, paliwanag ni Amara, ang tingin ay nakatuon lamang sa asawa ni Leo, si Eliza. Nakikita ko na may bahagyang issue tayo sa iyong ovarian reserve, but this is not conclusive yet. I would recommend a series of further tests,
including a hysterosalpingography, para masuri natin ang inyong fallopian tubes. Si Eliza ay nakikinig ng mabuti, tumatango, ang muka ay puno ng pag-asa. Gagawin po namin ang lahat, Doc. Matagal na po naming pangarap ito. Sa buong panahon, si Leo ay parang isang estatwa sa kanyang tabi. Hindi ito umiimik, hindi ito gumagalaw. Ang mga mata nito ay nakatutok lang kay Amara, puno ng isang halo ng pagsisisi, gulat, at isang tanong na hindi nito masabi ng malakas. Bawat sulyap niya rito ay parang isang saksak, ngunit pinilit niyang huwag itong ipakita. Ikinubli niya ang kanyang sakit sa likod ng pader ng profesionalismo. "Sige po, Mr. Valdez," sabi ni Amara. Sa wakas ay pinilit ang sarili na tawagin ito. Ang suporta ninyo sa inyong asawa ay napakahalaga sa prosesong ito, both emotionally and physically. Doon lang tila natauhan si Leo. "Oo," sabi nito. Ang boses ay paos. "Oo, Doc, gagawin ko." Nang matapos ang konsultasyon, halos hindi na makahinga si Amara. Mabilis niyang tinapos ang sesyon at hinatid sila sa pinto. Pagkasara niya ng pinto, napasandal siya rito, ang mga tuhod ay nanginginig. Napakapit siya sa kanyang mesa para suportahan ang sarili. Humihinga ng malalim, pilit na pinapakalma ang unos sa kanyang dibdib. Ang araw ay natapos sa isang malabong ulap. Pag-uwi niya, ang bawat sulok ng kanyang apartment ay tila isang paalala ng buhay na kanyang binuo nang wala si Leo. Ang mga drawing ni Migs sa ref. Ang maliit na pares ng sapatos sa may pinto. Ito ang mundong pinaghirapan niya. Isang mundong hindi niya hahayaang guluhin ni Numan. Ngunit ang nakaraan ay ayaw magpatalo. Pagdating niya sa parking lot ng kanyang gusali, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Leo. "Amara, please!" Pakiusap nito, ang muka ay gusot sa pag-aalala. "Mag-usap tayo, kahit 5 minuto lang. Wala tayong dapat pag-usapan." Malamig na sagot ni Amara, nagpatuloy sa paglakad. "Meron," giit ni Leo, sumusunod sa kanya. Hindi ko alam na ikaw, na dito ka. Amara, I'm sorry." Huminto si Amara at hinarap ito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinimkim. "Sorry? 6 na taon, Leo. 6 na taon kang nanahimik. Ngayon ka lang hihingi ng sorry dahil nagkita tayo sa klinika ko? Umalis ka na. May naghihintay na asawa sa'yo." "Amara, kailangan mong malaman na..." "Wala akong kailangang malaman," putol niya. "Tapos na tayo, Leo. Matagal na. Huwag mo na kaming guluhin." Tinalikuran niya ito at bilis na naglakad papasok ng gusali. Iniwan si Leo na nakatayo roon, tulala. Pagpasok niya sa elevator, sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mga text message mula kay Leo. Hindi niya ito binasa. Pinatay niya ang kanyang cellphone. POV, Rafa. Nakaupo si Rafa sa sofa sa apartment ni Amara, nagbabasa ng libro habang hinihintay itong umuwi. Si Migs ay mahimbing nang natutulog sa kwarto nito. Naging ugali na niya itong hintayin si Amara tuwing Lunes para siguraduhing hindi ito masyadong pagod at may makakasabay itong kumain ng hapunan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ngunit ang Amara na pumasok ay iba sa Amara na inaasahan niya. Ang karaniwang ngiti nito pagkakita sa kanya ay wala. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga mata nito ay may bakas ng isang malalim na pagod na hindi dahil sa trabaho. "Hey!" Bati niya, dahan-dahang ibinaba ang libro. "Okay ka lang? Mukha kang nakakita ng multo." Pilit na nangumiti si Amara. "Pagod lang siguro sa trabaho, dami kasing pasyente."
Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. At alam ni Rafa, sa 6 na taon nilang pagkakaibigan, kung kailan nagsisinungaling si Amara, hindi na niya ito pinilit pa. Hinayaan niya itong magbihis at ipinaghanda niya ito ng hapunan. Ngunit habang kumakain sila, ang katahimikan ay mabigat. Si Amara ay nakatitig lang sa kanyang pagkain. Halos hindi ito ginagalaw. Doon na hindi nakatiis si Rafa. Amara, sabi niya sa malumanay na boses. Anong nangyari? Umiling lang si Amara, umiiwas ng tingin. Wala nga. Kilala kita, giit ni Rafa. Hindi yan pagod lang. May bumabagabag sa'yo. Pwede mo namang sabihin sa akin. Naramdaman ni Rafa ang pag-igting ng panga nito. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang kubyertos. At pagkatapos isang butil ng luha ang pumatak sa plato nito. Siya, bulong ni Amara, ang boses ay basag. Nagbalik siya, Rafa. Kumunot ang noo ni Rafa. Sino? Si Leo? Sabi ni Amara, sa wakas ay tumingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit. Pumunta siya sa klinika kanina. Siya at ang asawa niya. Pasyente ko sila. Naramdaman ni Rafa ang paglamig ng dugo sa kanyang mga ugat. Isang galit na hindi niya pa naramdaman dati ang biglang umakyat sa kanyang dibdib. Isang galit para sa lalaking nanakit sa babaeng pinakamamahal niya. Ngunit itinago niya ito. Ang kailangan ni Amara ngayon ay hindi galit kundi suporta. Anong ginawa niya? Sinaktan ka ba niya? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Umiling si Amara. Hindi. Pero ang makita lang siya, Rafa, parang bumalik lahat. Inabot ni Rafa ang kamay ni Amara at hinawakan ito ng mahigpit. Ang takot na mawala ito sa kanya ay biglang sumagi sa kanyang isipan, ngunit iwinaksi niya ito. Nandito lang ako, Amara. Hindi kanya pwedeng saktan ulit. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Scene change. Sa isang malawak at marangyang mansyon sa Forbes Park, si Eliza Valdez ay masayang nagkukwento sa kanyang biyenan habang naghahapunan. Mama, ang galing-galing po talaga ni Dr. Reyes, sabi niya kay Doña Isabel. Napaka-profesional niya at ramdam na ramdam ko po ang pag-aalaga niya. Feeling ko, sa tulong niya, magkaka-baby na talaga kami. Tahimik na nakikinig si Doña Isabel, sumisimsim ng kanyang alak. Napansin niya ang pananahimik ng kanyang anak na si Leo mula pa kaninang pag-uwi. Pero, patuloy ni Eliza, may kakaiba po, Mama. Parang magkakilala sila ni Leo. Noong una kaming pumasok, natulala si Leo. Tinawag pa nga niya sa pangalan ang doktora. Biglang itinaas ni Doña Isabel ang kanyang tingin mula sa kanyang wine glass. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Talaga? Anong pangalan ng doktora? Dr. Amara Reyes po, sagot ni Eliza. Amara, ang pangalang iyon ay pamilyar. Isang pangalang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. At anong reaksyon ng doktora? Tanong ni Doña Isabel, ang boses ay nanatiling kalmado. Wala naman po, profesional pa rin. Itinanggi pa nga po yata na magkakilala sila, sagot ni Eliza. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Doña Isabel sa kanyang pribadong pag-aaral. Mayroong isang bagay na hindi tama. Ang biglaang pananahimik ng kanyang anak. Ang pangalang Amara. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pribadong investigador. May ipapatrabaho ako sa iyo, sabi niya sa kabilang linya. Alamin mo ang lahat tungkol sa isang Dr. Amara Reyes, isang pediatrician na may klinika sa Quezon City. Gusto kong malaman ang lahat, personal na buhay, pamilya, lahat.
Makalipas ang 2 araw, tumawag pabalik ang investigador. May nakuha na po ako, ma'am, sabi ng lalaki. Sabihin mo, utos ni Doña Isabel. Si Dr. Amara Reyes po ay isang solong ina, sabi ng investigador. Mayroon siyang isang anak na lalaki, 6 na taong gulang. Walang nakarehistrong ama sa birth certificate. Nanigas si Doña Isabel, 6 na taon. Ang mga numero ay tumutugma sa kanyang isipan. Anoong pangalan ng bata? Tanong niya, ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Ang pangalan po ng bata ay Miguel, Miguel Reyes. Ang masumunod na araw ay naging isang ehersisyo ng pagpapanggap. Sa harap ni Migs at ni Rafa, si Amara ay ang dating Amara. Nakangiti, masigla, mapagmahal. Ngunit sa loob-loob niya, isang binhi ng takot ang itinanim ng pagbabalik ni Leo. At ngayon ay nagsisimula na itong tumubo. Ang mga ugat nito ay kumakalat sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Araw-araw, paghahatid at pagsundo niya kay Migs sa eskwelahan, hindi niya maiwasang maging mas mapagmasid. Tinitingnan niya ang bawat sasakyang nakaparada sa labas. Sinusuri niya ang mukha ng bawat taong naglalakad. Nagbabakasakali, nag-aalala. Isang hapon, habang sinusundo niya si Migs, tinawag siya ng security guard ng eskwelahan. Doc Reyes, sabi ng guard, kanina po may naghahanap po kay Migs. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Sino daw? Isang ginang po. Sosyal, maganda ang suot. Sabi po ay lola raw po siya ng bata. Nagtatanong po kung anong oras ang uwian ni Migs. Kwento ng guard. Hindi ko naman po binigay. Sinabi ko na lang na bawal magbigay ng impormasyon. Sige kuya, salamat sa pag-iingat, sabi ni Amara. Ang puso niya ay kumakarera na. Pagpasok niya sa kotse kasama si Migs, sinubukan niyang maging kalmado. Migs, baby, may kumausap ba sa'yong hindi mo kilala kanina? Meron po, mama. Masayang sagot ng bata. May isang lola po na mabango. Binigyan niya po ako ng candy. Halos mapapreno si Amara sa gitna ng kalsada. Ano? Migs, di ba sabi ko sa'yo huwag kang tatanggap ng kahit ano sa hindi mo kilala? Pero mama, sabi niya po lola ko siya. Paliwanag ni Migs, ang ngiti ay napalitan ng pagkalito. Tinanong niya po kung anong pangalan ng school ko at kung saan ka po nagtatrabaho. Ang ganda po ng kotse niya, mama. Sobrang kintab. Isang lola na mabango. Isang magandang kotse. Si Doña Isabel. Ang takot sa dibdib ni Amara ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang lapitan ang anak niya nang walang pahintulot? Ang kanyang inosenteng anak. Alam niyang hindi pa ito tapos. Ito ay isang babala, isang pagpapakita ng kapangyarihan. At alam ni Amara na ang susunod na hakbang ay manggagaling kay Doña Isabel at kailangan niyang maging handa. Hindi siya nagkamali. Kinagabihan, pagkatapos niyang isara ang kanyang klinika at pauwiin ang kanyang nurse, habang nag-iisa siyang tinatapos ang kanyang mga papeles, isang marahang katok ang narinig niya sa pinto. Napakunot ang kanyang noo. Sarado na ang klinika. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na bintana. At doon, sa ilalim ng dim na ilaw ng hallway, nakatayo ang babaeng kinatatakutan niya. Nakasuot ng isang kulay gatas na coat. Perpekto ang ayos, si Doña Isabel Valdez ay nakatayo roon na parang isang reyna. Huminga ng malalim si Amara bago buksan ang pinto. Gabi na po, sabi ni Amara. Ang boses ay matatag kahit ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. Sarado na ang klinika. Alam ko, sagot ni Doña Isabel, dumiretso sa loob na parang pag-aari niya ang lugar.
Tiningnan niya ang paligid, ang mga laruan sa sulok, ang mga poster ng mga cartoon character sa pader. Maganda ang lugar mo, Amara. Simple, ngunit mukhang disente. Ano po ang kailangan ninyo? Diretsahang tanong ni Amara, isinara ang pinto. Humarap si Doña Isabel sa kanya, ang muka ay walang emosyon. Nakita ko ang apo ko kanina, isang napakatalinong bata, kamukhang kamukha niya si Leo noong bata pa ito. Huwag na huwag niyo nang lalapitan ulit ang anak ko, mariing sabi ni Amara. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Isabel. Hindi ako naparito para makipag-away, Amara. Naparito ako para mag-alok ng solusyon. Wala tayong kailangang solusyonan. Meron. Giit ni Doña Isabel, lumapit ng isang hakbang. Ang batang iyon, si Miguel. Dugo at laman siya ng mga Valdez. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng mayroon kami, lalo na't hindi magkaanak ang asawa ni Leo. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Amara. Kaya narito ang alok ko. Patuloy ng matanda, ang boses ay malamig at parang negosyo. Ibigay mo sa akin ang bata. Natawa si Amara, isang tawang puno ng pait at kawalan ng paniniwala. Nababaliw na ba kayo? Makinig ka muna, sabi ni Doña Isabel, hindi natinag. Palalakihin ko siya bilang isang tunay na Valdez. Bibigyan ko siya ng pangalan, ng kayamanan, ng isang kinabukasan na hinding-hindi mo maibibigay sa kanya. Mag-aaral siya sa pinakamagagandang eskwelahan sa buong mundo. Mabubuhay siyang parang isang prinsipe. Pag-isipan mo ang kapakanan ng anak mo, Amara. Hindi na napigilan ni Amara ang kanyang sarili. Ang galit na kanyang kinimkim sa loob ng 6 na taon, ang galit ng isang inang inalipusta at pinagkaitan ay sumabog. Ang kapakanan ng anak ko ay ang mapalaki sa tabi ng ina niya. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na klinika. Hindi siya isang bagay na pwede niyong bilhin o kunin kapag gusto niyo. Wala kayong karapatan. Kalmado pa ring tumingin sa kanya si Doña Isabel na para bang pinapanood lang ang isang batang nagmamaktol. Dahan-dahan itong tumayo ng tuwid at inayos ang kanyang coat. Kung yan ang desisyon mo, sabi nito sa isang nakakakilabot na tinig. Kung gayon, sa korte na lang tayo magkita. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Ano? Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng korte. Sabi ni Doña Isabel, dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Isang solong ina na walang maipagmamalaki o isang pamilyang respetado at may kakayahang magbigay sa bata ng isang buo at kumpletong tahanan. Huminto ito sa may pinto at lumingon sa kanya sa huling pagkakataon, isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi. Good luck, Dr. Reyes. Pagkasara ng pinto, naiwan si Amara na nakatayo sa gitna ng kanyang sariling klinika, nanginginig habang ang mga salita ni Doña Isabel ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang buhay na kanyang binuo para sa kanila ni Migs, ay biglang nanganganganib na gumuho. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na wala siyang laban. Ang pakiramdam ng kawalan ng laban ay tumagal lamang ng isang gabi. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata, isang bagong damdamin ang pumalit dito, determinasyon. Isang determinasyon na kasing init ng apoy
Pinanday ng 6 na taon ng sakripisyo at pagmamahal ng isang ina. Hindi siya susuko, hindi niya ibibigay si Migs. Sigurado ka ba rito, Amara? Tanong ni Rafa habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa loob ng maliit na opisina ng isang abogado. Tumingin si Amara sa mga mata ni Rafa, pagkatapos ay sa abogadong nasa kanilang harapan, isang babaeng may matalas na tingin na inirekomenda ng isang kasamahan sa ospital. Opo, attorney, sagot ni Amara, ang boses ay hindi nanginginig. Lalaban po ako. Ang sinabi ng abogado ay diretsahan at masakit. Dr. Reyes, kailangan nating maging praktikal. Ang kalaban natin ay ang pamilya Valdez. May pera sila, may impluensya. Gagamitin nila ang lahat ng iyon laban sa'yo. Ipipinta ka nila bilang isang unfit mother. Isang babaeng nagkaanak ng walang asawa. Masakit, pero iyon ang realidad ng laban na ito. Bawat salita ng abogado ay isang sampal, ngunit hindi nagpatinag si Amara. Hindi po ako natatakot sa katotohanan. Mabuti, sabi ng abogado, dahil ang katotohanan ang magiging pinakamalakas nating sandata. Ngunit ang katotohanan ay madaling baluktutin. Ilang araw lang matapos ang kanilang pag-uusap, ipinakita sa kanya ni Rafa ang isang artikulo mula sa isang hindi kilalang online blog. Ang pamagat, Doktorang Single Mom, sangkot sa isang custody battle laban sa isang kilalang pamilya. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan at kalahating katotohanan. Pinalabas siya bilang isang babaeng ginamit ang bata para habulin ang yaman ng mga Valdez. May mga anonymous source na nagsasabing napabayaan niya si Migs dahil sa kanyang busy na schedule. Ito ay isang malinaw na pag-atake, isang maruming taktika na may tatak ni Doña Isabel. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang basahin ang artikulo, umiyak si Amara sa mga bisig ni Rafa. Hindi dahil sa sakit na dulot ng mga salita, kundi dahil sa takot na baka may maniwala sa mga ito. Paano nila nagagawa ito? Hikbi niya. Paano nila kayang dungisan ang pagkatao ko para lang makuha ang anak ko? Dahil wala silang puso, Amara. Galit na sabi ni Rafa, hinahaplos ang kanyang buhok. Pero hindi tayo magpapatalo sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, alam ni Amara na may isang tao siyang kailangang kausapin. Isang taong hawak ang isang mahalagang piraso ng katotohanan. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip, kinalap niya ang lahat ng kanyang lakas at tinext si Leo. Kailangan nating mag-usap tungkol sa anak mo. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop malayo sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Umupo si Leo sa kanyang harapan. Ang muka ay mas payat, ang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim. Halatang hindi ito nakakatulog ng maayos. Amara nagsimula ito. Itinaas ni Amara ang kanyang kamay para pigilan ito. Hindi ako naparito para makipag-away o manumbat, Leo. Naparito ako para ipakilala sa iyo ang anak mo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang salitang namutawi sa kanya. Ipinakita lang niya kay Leo ang mga litrato at video na kanyang inipon sa loob ng 6 na taon. Ang unang ngiti ni Migs. Ang kanyang unang hakbang habang nakakapit sa gilid ng sofa, ang mukha ay puno ng determinasyon. Ang unang araw niya sa eskwela, suot ang unipormeng napakalaki para sa kanya. Ang video kung saan kinakantahan niya si Migs ng happy birthday habang sabay nilang hinihipan ang isang maliit na kandila sa ibabaw ng isang cupcake. Ang tawa ni Migs habang naglalaro sila sa parke, ang mahimbing niyang tulog, yakap-yakap ang kanyang paboritong teddy bear.
Habang pinapanood ni Leo ang bawat larawan at video, ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Bawat tawa ni Migs ay isang sampal. Bawat ngiti ay isang saksak. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay isa-isang bumagsak sa ibabaw ng mesa. Humahagulgol siya ng tahimik. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagsisising hindi na kayang itago. Hindi siya inalo ni Amara. Hinayaan lang niya itong panoorin ang buhay na kanyang tinalikuran. Nang matapos ang huling video, ibinaba ni Amara ang kanyang cellphone. "Anak mo, Leo," sabi ni Amara, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Siya si Miguel, at ngayon gusto siyang kunin sa akin ng nanay mo." Tumingala si Leo, ang muka ay basang-basa sa luha. "Amara, patawarin mo ako, patawarin mo." "Hindi ko kailangan ang sorry mo," putol ni Amara, ang mga mata ay matalim. "Ang kailangan ng anak mo ay ang kanyang ama." Tumayo siya, handa nang umalis. Bago siya tuluyang tumalikod, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. "Nasa korte ang kinabukasan niya, Leo. Kailangan ka ng anak mo." "Saan ka papanig?" Iniwan niya si Leo na umiiyak sa mesa, pasan-pasan ang bigat ng isang tanong na siya lang ang makakasagot. Pag-uwi ni Amara sa apartment, pagod na pagod ang kanyang kaluluwa. Naabutan niya si Rafa na nag-aayos ng mga laruan ni Migs sa sala. Pagkakita sa kanya, agad na lumapit si Rafa, ang muka ay puno ng pag-aalala. "Kumusta?" tanong nito. Napabuntong hininga lang si Amara at niyakap ito ng mahigpit. Sa mga bisig ni Rafa, naramdaman niya ang kaligtasan. "Ginawa ko na ang kailangan kong gawin," bulong niya. Nasa kanya na ang desisyon. Hinigpitan ni Rafa ang yakap. "Anuman ang mangyari, nandito ako, nandito tayo." Humiwalay ito sa pagkakayakap at hinawakan ang kanyang mukha. "Amara, may gusto akong sabihin sa'yo." Umupo sila sa sofa. Ang kapaligiran ay biglang naging seryoso. "Noong 16 na taon ako, nagsimula si Rafa, ang boses ay bahagyang nanginginig. Mayroon akong nakababatang kapatid na babae. Si Luna, siya ang buhay ko." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mayroon siyang leukemia. Araw-araw pagkatapos ng klase, nasa ospital ako, binabantayan siya. Pinapangako ko sa kanya na gagaling siya na maglalaro ulit kami sa labas. Napahinto si Rafa, lumunok. Nakita ni Amara ang sakit sa kanyang mga mata, isang sakit na matagal na niyang itinatago. Pero hindi siya gumaling. Patuloy ni Rafa, ang boses ay basag na. "Namatay siya sa mga braso ko, at ang pinakamasakit sa lahat ay ang pakiramdam na wala akong nagawa. Wala akong kapangyarihan para iligtas siya. Nangako ako sa sarili ko noon, Amara. Nangako ako na hindi na ako ulit makakaramdam ng ganoong kawalan ng magagawa. Nangako ako na poprotektahan ko ang mga taong mahalaga sa akin, anuman ang mangyari." Tumingin si Rafa sa mga mata ni Amara, ang sarili niyang mga mata ay naluluha na. "Kaya noong nakita kita noon sa kolehiyo, mag-isa, natatakot, pero lumalaban. Nakita ko sa iyo ang tapang na gusto kong makita sa sarili ko. Ikaw at si Migs, kayo ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Hindi ko hahayaang may manakit sa inyo. Hindi ko hahayaang may kumuha sa inyo mula sa akin. Hindi na ulit." Ang pag-amin na iyon, ang kahinaang iyon na ibinahagi sa kanya ni Rafa, ang tuluyang nagpatibay sa puso ni Amara. Hindi na siya nag-iisa. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Ang korte ay malamig at nakakatakot. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Isabel, mukhang reyna sa kanyang mamahaling kasuotan,
napapaligiran ng mga abogadong may matatalas na tingin. Sa tabi niya, nakaupo si Leo, ang muka ay blanko. Sa panig nila, si Amara ay nasa gitna ni Rafa at ng kanyang abogado. Mahigpit na hawak ni Rafa ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang init nito ang tanging nagpapakalma sa kumakabang niyang dibdib. Nagsimula ang abogado ng mga Valdez. Inilatag nito ang mga artikulo sa blog. Nagpresenta ito ng mga pekeng testigo na nagsasabing si Amara ay isang pabayang ina. Bawat salita ay isang dagok. Pagkatapos ng kanilang presentasyon, tumingin ang hukom sa kanilang panig. Ngunit bago pa man makapagsalita ang abogado ni Amara, ang hukom ay bumaling kay Leo. Mr. Valdez, sabi ng hukom, ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bilang biolohikal na ama ng bata, ang iyong testimonya ay may malaking bigat. Ang lahat ng tao sa silid ay napahinto. Ang mga mata ay napako kay Leo. Si Doña Isabel ay nagbigay ng isang matalim na sulyap sa kanyang anak, isang malinaw na babala. Si Amara ay halos hindi na humihinga. Mr. Valdez, ulit ng hukom, naniniwala ka ba na si Miss Reyes ay isang mabuting ina? Naniniwala ka ba na si Miss Reyes ay isang mabuting ina? Ang tanong ng hukom ay parang isang malakas na gong na umalingaw-ngaw sa loob ng bungo ni Leo. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang puso at ang dalawang magkasalungat na boses sa kanyang isipan. Ang isang boses ay ang boses ng kanyang ina, malamig, makapangyarihan, mapagbanta. Naramdaman niya ang bigat ng tingin nito mula sa kanyang tabi, isang tinging nagsasabing, subukan mong magkamali at pagsisisihan mo. Ang boses na iyon ang nagdikta sa buong buhay niya, ang humubog sa kanya para maging isang duwag. Ngunit may isa pang boses. Isang boses na walang tunog, ngunit mas malakas. Ito ay ang mga imahe na hindi maalis-alis sa kanyang isipan mula nang ipakita sa kanya ni Amara ang cellphone nito. Ang tawa ng isang batang hindi niya kilala, ngunit dugong-dugo niya, ang mga mata nitong kamukhang-kamukha niya, ang pag-aalaga sa bawat larawan ng isang babaeng minsan niyang sinaktan nang walang awa. Kailangan ka ng anak mo. Saan ka papanig? Ang tanong ni Amara. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, pinili ni Leo na huwag pakinggan ang boses ng kanyang ina. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Hindi siya tumingin sa hukom. Hindi siya tumingin sa kanyang ina. Tumingin siya ng diretso kay Amara. At sa mga mata nito, nakita niya ang lahat, ang sakit, ang tapang, ang pag-ibig para sa kanilang anak. Isang pag-ibig na hinding-hindi niya kayang tumbasan, pero sa sandaling ito, kaya niyang protektahan. Huminga siya ng malalim. Puvi, Amara. Hindi humihinga si Amara. Ang kanyang buong mundo ay lumiit sa figura ni Leo. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay parang isang walang hanggan. Ito na iyon, ang sandaling magpapasya sa lahat. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Rafa sa kanyang kamay, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa anuman ang mangyari. Nakita niyang tumingin si Leo sa kanya. At sa mga mata nito, sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, wala siyang nakitang takot o pag-aalinlangan. Nakita niya ang isang bakas ng pagsisisi, isang bakas ng determinasyon. At nagsalita si Leo, ang boses ay malinaw at matatag, bumabasag sa katahimikan ng korte.
Hindi ko po masasagot ang tanong na iyan, Your Honor, sabi ni Leo. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang maririnig sa silid. Naramdaman ni Amara na nanlamig ang kanyang kamay sa loob ng palad ni Rapa. Dahil ang salitang mabuti ay hindi sapat para ilarawan si Amara bilang isang ina. Patuloy ni Leo, ang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kanya. Nakita ni Amara ang paglaki ng mga mata ni Doña Isabel sa kanyang tabi, isang ekspresyon ng purong gulat at galit. Your Honor, sabi ni Leo, sa wakas ay bumaling sa hukom. 6 na taon na ang nakalipas, naging duwag ako. Natakot ako. Iniwan ko ang babaeng mahal ko noong panahong pinakakailangan niya ako. Pero si Amara, hindi siya naging duwag. Pinalaki niya ang anak namin ng mag-isa. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagiging ina. Hinarap niya ang panghuhusga ng mundo ng buong tapang. Naging doktor siya. Naging isang kahanga-hangang ina. Objection, Your Honor. This is irrelevant. Sigaw ng abogado ng mga Valdez. Overruled, sabi ng hukom, ang mga mata ay nakatuon kay Leo. Continue, Mr. Valdez. Ang lahat ng paratang ng kampo namin laban sa kanya ay kasinungalingan. Diretsong sabi ni Leo. Isang kasinungalingan na itinanim sa isip ko ng sarili kong ina. Lumingon siya kay Doña Isabel na ngayon ay namumutla na. Ang totoo, Your Honor, noong nalaman ng nanay ko na buntis si Amara, binigyan niya ito ng pera para ipalaglag ang bata. Tinakot niya ito. Tinakot niya ako. Sinabi niya sa aking sisirain niya ang kinabukasan ko kung hindi ko iiwan si Amara. Ang bawat salita ay isang bomba na sumasabog sa loob ng korte. Hindi ako humihingi ng tawad dahil hindi sapat ang tawad, sabi ni Leo, muling tumingin kay Amara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pero ang katotohanan ay ito, si Amara Reyes ang pinakamahusay, pinakamatapang, at pinakamapagmahal na ina na maaaring magkaroon ang anak ko. At ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko ay noong tinalikuran ko silang dalawa. Pagkatapos noon, katahimikan. Isang katahimikang mas mabigat pa sa anumang sigaw. Ang mukha ni Doña Isabel ay hindi na mailarawan. Ang perpektong ayos nito ay tila gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na nakatuon sa sarili niyang anak. Hindi na nagtagal ang desisyon. Ang testimonya ni Leo ang sumira sa lahat ng kasinungalingang itinayo ng kanyang ina. Ang kustodiya ni Miguel Reyes, sabi ng hukom, ang boses ay pinal at malakas, ay mananatili sa kanyang ina, si Dr. Amara Reyes. Sa sandaling iyon, ang hangin na 6 na taong ipinagkait kay Amara ay bumalik sa kanyang mga baga. Napahawak siya sa kanyang dibdib at humagulgol, hindi ng sakit, kundi ng purong ginhawa. Niyakap siya ni Rapa ng mahigpit habang ang kanyang abogado ay nakangiting tinatapik ang kanyang likod. Paglabas nila ng korte, nakita nila si Leo na nag-iisang nakatayo sa isang sulok, tila hinihintay sila. Si Doña Isabel at ang mga abogado nito ay mabilis na umalis, hindi man lang siya sinulyapan. Lumapit si Leo sa kanila, hindi kay Amara, kundi kay Rafa. Alagaan mo sila, sabi ni Leo. Ang boses ay paos. Inilahad nito ang kanyang kamay. Nag-atubili si Rafa sandali bago ito tinanggap. Ibigay mo sa kanila ang buhay na ipinagkait ko. Pagkatapos ay bumaling siya kay Amara. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Hihilingin ko na lang na sana mapatawad ako ng anak ko balang araw. Maging masaya ka, Amara. Karapat-dapat ka.
Tumalikod si Leo at nagsimulang maglakad palayo, isang malungkot na figura na tinahak ang landas ng kanyang sariling pagsisisi. Pinanood siya ni Amara hanggang sa maglaho ito sa dulo ng pasilyo. Walang galit na natitira sa kanyang puso, tanging isang malungkot na pakiramdam ng pagtatapos. Nang silang dalawa na lang ni Rafa ang natira sa gitna ng abalang pasilyo ng Hall of Justice, kinuha ni Rafa ang kanyang mga kamay. Tapos na, Amara, bulong nito. Malaya na kayo. Tumingin si Amara sa kanya, ang mga mata ay namamaga pa sa pag-iyak ngunit ngayon ay nagliliwanag na. Salamat Rafa, sa lahat-lahat. Ngumiti si Rafa, isang ngiti na puno ng pagmamahal na hindi na nito kailangang itago sa harap ng lahat ng tao sa lugar kung saan nila ipinaglaban ang kanilang pamilya. Dahan-dahan itong lumuhod sa isang tuhod. Natigilan si Amara. Rafa, anong ginagawa mo? May kinuha si Rafa mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing. Amara, Migs, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Pwede ko na bang opisyal na maging parte ng pamilyang ito na matagal ko nang itinuturing na sa akin? 6 na buwan, 6 na buwan ang lumipas mula sa araw na iyon. Sa korte, isang araw na tuluyang nagsara sa isang masakit na kabanata at nagbukas ng isa pang puno ng pag-asa. Walang ingrandeng selebrasyon, walang malaking handaan. Ang kanilang kasal ni Rafa ay ginanap sa isang maliit na resort sa baybayin ng Bulacan, ang lugar kung saan unang natutong lumaban si Amara. Ang mga bisita ay iilan lamang. Ang kanyang lola Flora na walang tigil ang pagpunas sa kanyang mga mata ng panyo. Ang kanyang nurse na si Jen, ang kanyang abogado at ilang malalapit na kaibigan mula sa ospital. Ang kanilang saksi ay ang bughaw na dagat, ang maputing buhangin at ang papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Habang naglalakad si Amara sa pasilyo ng mga bulaklak na nakaayos sa buhanginan, ang kamay niya ay hawak ng pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Ang kanyang anak na si Migs, suot ang isang maliit na barong. Si Migs ang naghatid sa kanyang ina sa dulo ng pasilyo, kung saan naghihintay si Rafa, ang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal at paghanga. Ingatan mo po si Mama, ha? Bulong ni Migs kay Rafa nang iabot nito ang kamay ng kanyang ina. Lagi, champion. Pangako yan, sagot ni Rafa, marahang ginulo ang buhok ng bata. Ang seremonya ay simple, ngunit ang bawat salita ay puno ng kahulugan. Nang sabihin ni Amara ang kanyang I do, ang kanyang boses ay hindi nag-atubili. Ang kanyang puso ay buo. Ang kanyang kaluluwa ay payapa. Ito ang pag-ibig na ipinagdasal niya. Isang pag-ibig na hindi nanakit, hindi nang iwan. Isang pag-ibig na naghilom. Sa resepsyon na ginanap sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw, habang kumakain sila ng inihaw na isda at nagtatawanan, lumapit si Migs kay Rafa. Tito, nag-atubili ang bata. Ngumiti si Rafa at lumuhod para magpantay sila. Ano yon, anak? Ang salitang anak ay lumabas ng napakanatural mula sa bibig ni Rafa. Pwede na po ba kitang tawaging papa? Mahinang tanong ni Migs, tila nahiya. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafa. Ang kanyang mga mata ay biglang namasa. Hindi siya sumagot ng salita. Sa halip, niyakap niya si Migs ng napakahigpit. Isang yakap na nagsasabing oo. Isang yakap na nagsasabing sa wakas. Isang yakap na nagsasabing pamilya na sila. Pinanood ni Amara ang eksenang iyon
at ang kanyang puso ay napuno ng isang kaligayahang hindi niya akalaing posible. Nang maglaon, habang si Migs ay masayang naglalaro sa buhanginan kasama ang kanyang lola Flora, naglakad-lakad sina Amarana at Rafa sa dalampasigan, magkahawak kamay, hinahayaan ang maligamgam na tubig na humalik sa kanilang mga paa. "Masaya ka ba?" tanong ni Rafa. Tumingin si Amara sa asawa niya, sa lalaking hindi siya sinukuan. "Sobra. Minsan iniisip ko, Rafa, kung hindi kaya nangyari ang lahat ng sakit noon, magiging ganito kaya ako kasaya ngayon. Baka hindi ko pahahalagahan ang isang pag-ibig na katulad ng sayo." Huminto sila sa paglalakad. Hinarap siya ni Rafa at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. "Ang nakaraan ang humubog sa'yo, Amara, pero hindi na iyon ang nagdidikta ng kinabukasan mo. Tayo na ang gagawa ng kinabukasan natin, tayong tatlo." Mula sa di kalayuan, nakita nila si Migs na tumatakbo palapit sa kanila. Ang maliit nitong figura ay isang anino laban sa nagliliwanag na kalangitan. "Mama, Papa!" Sigaw nito, ang tinig ay puno ng purong kagalakan. Ngumiti si Amara kay Rafa at hinawakan ni Rafa ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Magkasabay silang lumuhod para salubungin ang pagdating ni Migs. Hinakap nila ang kanilang anak. Silang tatlo ay isang buong pamilya sa gitna ng dalampasigan. Ang anino nilang tatlo ay humaba sa buhanginan, magkakaugnay, iisa, habang pinapanood nila ang huling piraso ng araw na lumubog sa abot tanaw. Ang sakit ay naghilom, ang mga sugat ay nag-iwan ng pilat, ngunit ang mga pilat na iyon ang naging paalala ng kanilang katatagan. Natagpuan nila ang lakas mula sa kanilang mga kahinaan. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, sumikat din ang araw para sa kanila. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa paligid at ang mga bituin ay isa-isang lumilitaw, naramdaman ni Amara ang ulo ni Migs na sumasandal sa kanyang balikat. Ang paghinga nito ay malalim at panatag. Bumagsak na ito sa antok sa gitna ng yakap nilang dalawa ni Rafa. Maingat siyang binuhat ni Rafa na parang isang napakahalagang kayamanan. "Oras na para iuwi ang ating champion," bulong ni Rafa. Naglakad sila pabalik sa resort. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon at ang tahimik na pagtibok ng kanilang mga puso. Lumabas sila sa maliit na balkonahe na nakaharap sa madilim na dagat. Sumandal si Amara sa dibdib ni Rafa, nilalanghap ang sariwang hangin. "Dati, takot na takot ako sa kinabukasan," bulong ni Amara. "Pero ngayon, sa piling mo, hindi na ako makapaghintay para sa lahat ng bukas na kasama ka." Niyakap siya ni Rafa mula sa likuran. "At hinding-hindi ka nahaharap sa kahit isang bukas ng mag-isa, Amara. Pangako ko yan." Itinaas ni Amara ang kanyang kamay at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Nararamdaman ang bigat ng kanilang mga wedding ring. "Mahal na mahal kita, Amara de Leon," bulong ni Rafa sa kanyang tainga. Ngumiti si Amara. Ang pangalang iyon, ang kanyang bagong pangalan. Isang pangalan na sumisimbolo hindi sa pagkawala ng sarili, kundi sa pagiging buo. Humarap siya kay Rafa, hinawakan ang kanyang mukha at tinitigan ang mga matang naging kanlungan niya sa gitna ng pinakamalakas na unos ng kanyang buhay. "Mahal na mahal kita, Rafael, higit pa sa alam mo." At sa ilalim ng liwanag ng libu-libong bituin, sa saliw ng mga alon, sinilyuhan nila ang kanilang pangako sa isa't isa. Hindi ito isang pagtatapos na parang sa fairy tale. Ito ay higit pa roon. Ito ay isang simula ng isang ordinaryo, totoo at napakagandang buhay. Dalawang guhit, doon nagsimula ang lahat.
sa dalawang guhit na nagdulot ng takot at bighati. Ngayon, ang buhay niya ay binubuo ng tatlong tibok ng puso na sabay-sabay na tumitibok bilang isa. Ang dating babaeng durog at mag-isa ay wala na. Sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang ina, isang asawa, isang doktora, isang babaeng buo. Sa wakas, ang kanyang puso ay tahimik. Sa wakas, siya ay nakauwi na. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at katatagan ni na Amara, Rafa, at Migs. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pagbangon mula sa pagkadapa ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang kwento ni Amara, dama ko ang bigat ng kanyang mga pagsubok. Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang takot, ngunit higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang lakas bilang isang ina. Ito ay isang kwentong isinilang mula sa pagnanais na magbigay-pugay sa lahat ng kababaihang lumalaban ng tahimik at matapang para sa kanilang mga pangarap at sa kanilang mga anak. Ang kwento ni na Amara at Rafa ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay dumarating hindi para kumpletuhin tayo, kundi para tanggapin tayo ng buong buo kasama ang lahat ng ating mga sugat at pilat. Ipinapakita rin nito na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na hilom at kaligayahan. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong tagpo sa kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas sa aming mga manunulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat po. Nagmamahal. Kwentong Puso TV.